Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonel. Bumabatit nagpapasabing sa inyo sana ang kapayapaan ng Allah. Mga kaibigan, atin po ngayon tutunghayan ang pamamahayag na ito. Ang tawag po ng YouTube dyan ay itong publication ito ng ating pong episode na nakakatawa sapagkat ito po ay hinggil sa ginawang kabalbalan ng Senado sa oras, official hour ng Senate hearing. Abay, akalain po ninyo, nagpasa sila, maniwala kayo hindi. Pag naintindihan po ninyo ito, pakapati po kayo matawa o magalit o mainis o gusto niya pong tagpasin ang mga ulo ng ating mga senador sapagkat sila po ay nagpasa ng isang resolusyon na humihiling na ilagay sa house arrest si Rodrigo Roa Duterte. Ano po ibig sabihin ng house arrest? Dapat pakawalan doon po sa ay kulungan ng ICC at siya pauwiin sa kanyang bahay at hindi siya papalabasin doon. Doon lamang siya tatanggap ng mga bisita. Doon lamang po siya mananatili habang siya ay dinidinig sa Netherlands. Pabalik-balik siguro. Yan ang ibig nyo sabihin. Ganun pa man, ang resolusyon na ito ay opisyal, ay binoto, nilagdaan ng halos lahat ng senador, maliban po sa 4. Ang 4 na yan ay walang iba kundi Ang 3 na yan ay walang iba kundi si Senator Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, at si Bam Aquino. Maliban po yan, yung pong Senate President nag-abstain. Ano po ibig sabihin na abstain? Hindi bumoto ng kontra, hindi rin sumang-ayon, nandun siya, ayaw niya lamang magbigay o magpahayag ng kanyang paninindigan. Kaya nga po, napasa ng walang argument, walang pagtatalo, walang balitaktakan itong resolution na humihiling sa International Criminal Court na pakawalan panandalian at ikulong na lamang sa kanyang sariling mansyon sa Davao itong si Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang ating reaksyon dito? Ito po'y nakakatawa. Wala po tayo yung mga pinipindot na mga gadget dito na weng 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 o kaya ako na lamang pong tatawa at isa pong galit, mga estupido, mga tangang senador. Nakakagalit na kayo, nakakapikong kayo, hindi nyo alam kung saan kayo susulong. Sabi ninyo, hindi ninyo kinikilala ang ICC. Sabi ni Duterte, pagpunta dito yan, sisipain ko. Pag sinabi ni Karen Davila, kung hindi po magpunta dito, ako pupunta ron. Ano po gagawin nyo? Sisipain ko rin sila. Mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit nakakahiya ang maging Pilipino sa buong mundo. Para mga tanga, nagrarally doon, bring PRD home. Bring PRD home. Mga tanga. Anong klaseng lahi? Anong klaseng lahi? Anong klaseng lahi? Itong bansang Pilipinas meron. Mga tanga, mga bobo. At hindi nila alam kung ano kanilang paniniwalaan o paninindigan. Andiyan sasabihin nila, we do not recognize the ICC. Hindi lamang yan. Nagpasa sila
tahimik na resolusyon nang nag-iisa lamang itong si Duterte nagsabing kumakalas na ang Pilipinas sa ICC, sa International Criminal Court. Nagkaroon po ng press conference at paiyak-iyak pa itong si Harry Roque. Sinabi niyang emosyonal na issue to, para bang sinasabing wala tayong sariling kakayanan upang dinggin dito ang mga kaso. Tama naman yung kanyang pagtataka. Wala tayong sariling kakayanan. Tayo ba ay meron sariling kakayanan? Opo, meron sarili tayong kakayanan. Pag ang lilitisin ay mga malilit na tao, mahihirap, yung mga walang kalaban-laban, walang impluensya, yung ang sabi ni Chavit Singson, hindi, yung mga mayayaman, makwarta, hindi yan makukulong. Nung tinanong siya, bakit? May pera yan eh. Anong ibig sabihin? Corrupt ang ating judiciary. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng pagkatiwalaan. At tama sila, hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat ang mga pareho nila, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Jingo Estrada, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, at sino-sino pa na naharap sa kasong pandarambong, plunder, ay hindi po nakukulong. At ito'y napapawala ng sala. At yung pinakahuli, Secretary ng Department of Education, naglustay na malaking pera ng Vice President, Sara Duterte. Abay, nag-uunahan, mga kaibigan, na i-dismiss yung kaso ng impeachment. Nag-uunahan ang Senado, nag-uunahan ang Supreme Court of the Philippines, i-dismiss. Mga kaibigan, hindi po kabubuhan to. Alam ko, matatalino ang karamihan, 90% ng lahat ng justices of the Supreme Court, matatalino yan. At marami rin tayong matatalino sanang senador. Marami po tayong matino dyan. Pero yung mga matitino at makabayan, walang kalaban-laban sa mga mandarambong, mga siga-siga, at mayroong mga sariling private army, at maraming pera na mga senador. Mga pareho nila Jingo Estrada, nila Cayetano, Escudero, at iba pang nakakadiring mga senador, mga kaibigan. Ngayon, sapagkat sila ay hindi bobo, ano ang dahilan kung bakit sila bumoboto laban sa saligang batas? Bakit nila tinatampalasan ang sariling batas ng Republika ng Pilipinas? Bakit? Bakit nila kinakampihan ang China? Mga kaibigan, ilang beses na tayong sinasagasaan ng mga barko ng Inchik, mga kaibigan, hindi pa rin tayo lumalaban, na hindi nag-hearing dyan po sa Senate. Yung pong mga kababayan natin na duduhagi, nag-hearing kunyari, missing sa bungero, sandali. Pagkatapos wala na, kinalimutan na, at tinanggal pa yung kaisa-isang chief ng PNP na nagbabalik ng dangal ng Philippine National Police, si General Torre, at wala na isang nagtanggol na opisyal, wala na isang senador o congressman na nindigan at nagtanong, bakit? Bakit gano'n? Sapagkat iba na po ang kumukumpas sa ating bansa. Ang kumukumpas po rito ay pera at ang kapangyarihan nasa China. Okay, marami po tayong comment na natatanggap at ito po ay ating sasagutin ng konti. Una, ang kanilang komento, bakit daw baliktad ang aking bandera? Opo, binibigyan ko, hindi ko po sinasalbahe. Hindi naman po ninyo sinabi yan. Nagtataka lamang kayo. Ipapaliwanag ko. Kaya bandera ko ay baliktad sapagkat
Ang ating pong paniniwala, pag nakabaliktad ang bandera, ito po ay simbolo na tayo ay nakikipagdigmaan. Nakikipagdigmaan po ba tayo? Bilang bansa, hindi. Pero bilang Pilipino, opo, nakikipagdigmaan po ako. Sa angkawan ng demokrasya ay mayroong gera kontra China. Papaliwanag ko rin po, ang China, ang China-Inchik per se, hindi po natin kalaban. Yung mga Lusyutan, Henry C. Andrew Tan, at kung Aramon Ang, at kung sino-sino pang mga maiksi ang mga apelyido at mga Inchik, mga Sing-Son, Parinchik po yan, Koseteng, Henry C., Andrew Tan, Lucio Tan, Gokong Wei, Onyeng. Hindi po natin kalaban yan. Katunayan, sila ang Panginoon ng Pilipinas. Pero tahimik po natin silang sinusunod. Kanila mga Philippine Airlines, Cebu Pacific, mga naglalakihan hotel, mga bangko, kanila. Mga Inchik po lahat ang may-ari niyan. Mga naglalakihan, mga subdivision, lahat ng malls, kanila po yan. Paninsik yan, lalo po dyan sa Cebu, dito sa Binondo. Paninsik po ang Panginoon ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, security guard, janitor, kargador dyan sa Chinatown, at mga driver ng mga truck. Ganun pa man, mga kaibigan, atin pong pinapaliwanag sa inyo na hindi lahat ng Inchik ay kagalit po natin. Ang aking pong kinigera ay yung pong Communist China na nag-occupy ng ating pong West Philippine Sea. Masyado pong malaki ang kanilang budget. Ang balita ko, kaya po ganyan ang paglulustay ng pera ng mga engineer ng DPWH, mga kaibigan. Hindi lamang sila mandarambong ng kwarta ng bayan, kundi sila rin po ay taga-laundry, taga-laba ng maduming pera ng mga Inchik. Meron po tayong impormasyon at yan po ay hindi ko bubunyag sa inyo kung sino nagsabi sa atin na container van kung dumating ang kwarta ng Inchik dito sa Pilipinas. Masama po ba yan? Opo, sapagkat siyang pera na yan po ay kabayaran ng mga Pilipino at ng mga pulis, mga drug lord, kabayaran nila Duterte sa pagtutulak ng droga. Opo, ang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas ay ang Communist China. At sila po nagpapaandar ng maraming sangay ng ating gobyerno. Hindi po tayo naniniwalang bobo ang Senado. Hindi po tayo naniniwalang mga tanga ang mga justices of the Supreme Court. Naniniwala po tayong marami pong matatalino dyan. Meron po tayong mga Cayetano, matalino po yan, bagamat traidor. Meron po tayong mga Joel Villanueva, meron tayong Erwin Tulfo, meron tayong Subiri, meron tayong Lacson. Akala niyo po, Panfilo Lacson bumoto sa resolution placing Duterte under house arrest. Bakit? Lacson, bumalik ang iyong utak, kuratong baleling. Humanga pa naman ako sa iyo kasi sa kadahilanan ikaw ay hindi kumukuha ng pork barrel o pera ng bayan, mga kaibigan. Humanga ako. Binabawi ko yung paghanga na yan. Ikaw ay hindi naman tanga. Matalino ka naman. PMA ka. Pero ikaw ay traidor. Nabilang ka dito kaya sa mga kapwa mo bumoto. Cayetano. Etong Cayetano na ito, nakakagigil na ang mukha nito. Etong Bato de la Rosa, abay napakagaling pong naging asintado ko yan pagdala ko yung kanyang picture sa shooting range.
panitama ako doon sa kanyang kalbo, mga kaibigan. At nandyan mga JB Ejercito, dalawang Estrada, Jinggoy Estrada. Yung isa, sabi niya, the better one, the good one. Ibig sabihin, yung isa, the bad one. Sapagkat dalawa lamang yan ang opposite. Good or bad. Black or white. Kung siya ay white, the black yung isa. Kung siya ay sinasabing mabuti, JB Ejercito, ibig sabihin, masama yung iyong kapatid na si Jingo Estrada. Opo, masama. At hindi po natin maintindihan. Matino naman dati itong si Loren Legarda. Ano pong ibig sabihin? Bakit siya ay nagtalusira sa kanyang pangalan? Broadcast journalist ito noong araw, Mitsura, environmental crusader, defender. Ano nangyari? Anong nangyari? Sapagkat sa klaw ng Inchik, sa klaw ng kultura Duterte, ang ating pong mga senador. At ito, wala na pong argument. Tinawag ko na itong tanga. At hinamon ko na magdebate kami. Pag ayaw niya dito sa labas, sa Plaza Miranda, dyan sa loob ng Senado, impitahin niyo ko. Impitahin niyo ko. Ipapamukha ko sa lahat ng senador na sila ay traidor at babanggitin ko, magtatalumpati ako, ipapaliwanag ko kung bakit at may record ako ng kanilang katraidoran. Lacson, Curatong Baleling, Jingoy Villar, Pandarambong, Cayetano, Pandarambong sa Patero sa Taguig, at Dynasty, mga kaibigan, ng panloloko. Mag-asawa, parehong congressman, magkaiba ng tirahan, yung isa Pateros, yung isa Taguig, at tinanggap mga kaibigan ng COMELEC. At itong pangalawa, itong susunod, nako, nakakagigil na po ito, baka ma-heart attack na kayo. Itong si Bigote, ito nagmumuslim-muslima na haram, baboy ng kababuyan ng pagka-Muslim. Wala pong baboy na Muslim. Kaya po hindi Muslim na totoo ito. Nagmumuslim-musliman lamang para magmukhang banal, para magmukhang matino. Sapagkat ang Muslim, yan po hindi nagmumura. Ang Muslim ay hindi po nagganyang kababoy. Ang Muslim nahihiya magnakaw ng ganyang kalalaki. Hindi po natin sinasabing santo ang mga Muslim. Pero lahat ng mga nagpakita ng kababuyan, Villanueva, Quiboloy, Duterte, lahat po ng mga bumoboto dyan sa pagkampi kay Duterte na sana mabigyan siya ng karapatan na umuwi at ma-hospital arrest. Ano, para ni Arroyo, ang laki-laki ng ninakaw, katawa-tawa talaga tayo. Nag-o-offer lamang ng karapatan yung Inchik na sila maglalagay ng broadband, ng antena, ng telepono, mga kaibigan. Hiningan agad ng 400 million peso lagay. At yan ay nabulgar. Sinong kasama? Yan si former Mayor Benjamin Abalos. Sino pa? Sila Romy Neri. Sino pa? Yan si asawa ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kaibigan. Yan po ay binoto muli ng Pilipino bilang kongresista ng Pampanga. Paano po magkakaroon ng kakayanan ang ating korte kung ang mga korte po natin saklaw ng pandaraya, ng pandarambong at ng korupsyon. Ito pong Joel Villanueva, pareho po ng kibulo ito. Ginagamit ang Jesucristo, ginagamit ang pangalang Kristo na sila ay simbahan ng Kristo. Ang simbahan sa Kastila, ibig po sabihin niya, iglesia.
Kaya ganyan din ang simbahan niya, Iglesia ni Cristo. Cristo ang ginagamit, pero ang pinaglalaban ay demonyo, si Duterte. Bakit? Minura si Cristo, minura ang Diyos. Wala nagtanggol. Pagka may problema pa si Duterte, kasama ang Iglesia ni Cristo sa pagsuporta sa mga demonyo, mga kaibigan. Ito ang kalagayan po natin bansa at ito po ang kawalan ng kakayanan ng ating korte na magparusa ng mga nagkakamaling mandarambong. Wala pang mandarambong na nakakulong na opisyal. Maliban kay Napoles, hindi pa opisyal yan. Siya ang nagkurap ng mga opisyal. Pinakamataas na opisyal, Enrile, Imelda Marcos, mga Jingo Estrada, Erap Estrada, walang nakukulong. Gloria Macapagal, Magnanakaw, Arroyo, walang nakukulong. Ngayon, mga kaibigan, Villar. Bakit walang nagbabanggit sa pangalan Villar? Siya ang sekretary ng DPWH nung lumobo ang pangurakot at pandarambong ng mga diskaya. Eh bakit takot? Bakit walang isang senador nagbabanggit? Bakit? Sapagkat 2 bilyonaryong Villar ay mga senador din. At yan po ang ating lalabanan. Makinig po kayo sa susunod po nating mga episode pa. Pakalatin po ninyo ito. Nananatili po ang ating hamon. Hoy mga senador, ipatawag ninyo ako dyan sa Senado. At dyan, harapan ituturo kayo sa inyong mga mata na kayo ay mga traidor sa bansang Pilipino. Akalain po ninyo, meron journalist, tinatawag kayong tanga, tinatawag kayong journalist, traidor ng Pilipinas, hindi ninyo masawata, hindi ninyo malabanan, hindi ninyo ma-place in contempt. Eh mga inutil kayo ng mga senador at kayo ay traidor sa bansang Pilipinas. Yan ang ating pong paninindigan. Yan ang ating pong lalabanan. Ako po si Waldy Carbonell. Harapan nagsasabi sa inyo, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!